Mga Pilipino na nagtatrabaho sa mga scam hub sa Myanmar nakauwi na. Si JM Pineda ng PTV sa Balitang Pambansa Live. JM. Naomi, dumating na nga dito sa Pilipinas ang unang batch ng mga repatriated na mga Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar, kung saan sinalubong rin sila ng iba't ibang tauhan ng ahensya ng pamahalaan. Pasado alas 3 ng umaga kanina nang lumapag sa NAIA Terminal 1 ang sinasakyang eroplano ng first batch ng mga napauwing mga Pilipino na biktima ng human trafficking sa Myanmar. Lulan sila ng isang commercial flight mula sa Thailand. Dito sila pansamantalang nanuluyan simula ng ma-rescue mula sa mga scam hub sa bansang Myanmar. Sabi ng Department of Foreign Affairs, mahirap ang naging sitwasyon ng mga Pinoy sa Myanmar kahit na-rescue na sila sa mga scam hubs dahil iba't ibang lahi umano ang biktima nito. Yun ang number one challenge sa maraming iba eh. At hindi lahat sabay-sabay pwedeng tumuloy kasi ilog lang yun eh. Tapos hindi mapoprocess agad ng Thailand. Isa pa, malayo ang Mae Sot sa Bangkok. Yung Mae Sot, yung border town ng Thailand, is about 8-hour drive to Bangkok. Siniguro naman ang pamahalaan na may nakaabang na tulong mula sa iba't ibang hensya gaya ng financial at legal assistance. Sila po itatanggap ng financial assistance, no? Meron nakahandang 50,000 sa DMW at 10,000 mula sa OWA, no? Maliban doon, yung legal assistance na napaka-importante ibibigay po natin. May reintegration program din tayo na kung talagang hahanap sila ng matinong trabaho una dito sa ating bansa, pwede natin silang i-refer, no? Yung gusto mag-upskill, andyan po ang TESDAT. Iba't ibang klase ng panloloko umano ang ginagawa sa mga scam hub na pinasukan ng mga Pinoy. Kabilang dyan ang love scam at cryptocurrency scam. Base sa impormasyon ng DMW, malapogo ang estilo ng mga kumpanyang ito na nagtotorture din ng mga empleyado. Kwento ng isa sa mga biktima na sa kanilang trabaho na pawang target ay mga mayayaman na foreigners. Ang work namin is magpapanggap kami na rich guy o rich women, and then kukunin mo yung trust ng client. Pag nakuha mo na yung trust ng client, pipilitin mo sila mag-invest sa platform niyo. Dagdag pa ng biktima na nainganyo sila sa too good to be true na pangako ng mga recruiter na nakilala lang nila sa Telegram. Hirap talaga dun eh. Papangakuan nila kayo ng mataas na sahod, tapos pagdating nyo dun, hindi naman mauubos din sahod nyo, kakapay nila. Pag di kayo naka-reach ng quota, ibibilad nila kayo sa araw. Tapos, may mga times na wala kayong morning break. Almost 17 hours kami nagtatrabaho dun eh. Babad kami sa work. Naomi, isa pa sa tiniyak ng pamahalaan yung pagtugis nila dito sa mga recruiter na nagpapadala ng mga Pinoy sa mga scam hub sa Myanmar, at panigurado daw ay mga sindikato yan. At samantala inaasahan naman na 176 na mga Pinoy pa na biktima ng scam hubs na yan sa Myanmar ang mapapauwi bukas. Yan muna ang latest dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda.